Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philip Noisy. So ngayong araw, another update naman tayo about sa wildfire doon sa Los Angeles, California, no? Or California ba yun? Yeah, California. So ang video ito ay mula kay Ask Teacher Popong. So meron itong pamagat na ito ang sikreto bakit hindi ito nasunog sa California. Kasi kahit ako nahiwagaan din dito na parang yung bahay ni Sir is nakaligtas siya sa napakalaking sunog na nangyari doon. So parang I think nililink nila ito about sa religion or whatsoever. So yan yung panonoorin natin. So bago natin simulan, as Teacher Popong, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noise. So mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, ito ang sikreto bakit hindi ito nasunog sa California. So, as Teacher Popong, like, comment, share, subscribe. Start. Sa kung bakit itong bahay na ito hindi nadamay sa sunog. Ulit. Actually, marami kayong matututunan sa kung bakit itong bahay na ito hindi nadamay sa sunog sa California. Anyway, ganito kasi ang nangyari mga kapupong, at please makinig ka mabuti ha. Sa gitna ng malupit na mga wildfire na sumira sa Los Angeles, isang kamanghamanghang kwento ng kaligtasan ang lumitaw. Habang libu-libong mga bahay at negosyo ang nawasak, isang $9 milyong na mansyon ang nanatiling buo sa gitna ng matinding apoy na pumapalibot. $9 milyong? $9 milyong. $9 million times 100, 200, 300, 400, 450 million pesos yung worth niya. So ano din? Si David Steiner, isang retiradong executive mula sa Texas na nagtatrabaho sa waste management, ang may-ari ng multi-million mansion sa Malibu na nakaligtas sa mga apoy. Sa kabila ng malawakang pagkasira, ang 3 palapag na mansyon ni Steiner ay nanatiling nakatayo, isang nag-iisang simbolo ng kaligtasan sa gitna ng pagkawasak. Tinawag ito ni Steiner na isang himala. Ito'y isang himala, hindi nawawala ang mga himala, sinabi ni Steiner, na nagmumuni-muni. Agree ako doon. May mga nangyayari talaga sa mundo na hindi mo maipaliwanag. Diba? Himala nga talaga. Inaasahang kaligtasan ng kanyang tahanan. Ang mga wildfire na sumira sa malalaking bahagi ng Los Angeles ay nagdulot ng hindi matatawarang pinsala na nagresulta sa pagkasawi ng hindi bababa sa 24 na tao, paglisan ng libu-libong residente. Buti nga nasa 20 plus lang So thank God pa rin. Pero syempre, sobrang nakakalungkot din ito sa part ng mga taong nasunugan ng bahay, di ba? Tapos yung mga property pa, yung mga businesses. So sobrang laki ng damage, man. I think $50 billion. Sipin nyo yun. Tira ng higit sa 12,000 struktura. Ang malalakas na hangin na kilala sa pagpapalakas ng mga apoy ay nagpalala ng sitwasyon kaya't kumalat ang mga apoy sa libu-libong hektarya. Sa kabila ng ganitong kalamidad, natakot si Steiner nang makita niya ang mga video ng apoy na papalapit sa kanyang bahay. Nagpadala sa kanya ng video ang isang lokal na kontratista na nagpapakita ng mga apoy na tumutupok sa mga bahay. Mukhang kasali na rin ang bahay mo, sinabi ng kontratista, at naghanda si Steiner sa pinakamasamang senaryo. Ngunit nang luminaw ang usok, labis ang pagkabigla ni Steiner. Bahay pala siya. Akala ko building, business building or whatsoever. Niyang nakaligtas ang kanyang mansyon. Nagsimulang magpadala sa kanya ang mga tao ng mga mensahe at larawan, at may isang nagsabi na, "Last house standing." Agad na kumalat ang mga larawan na nagpapakita ng puting estruktura na nakatayo sa gitna ng mga katabing nasunog na mga mansyon. Hindi makapaniwala si Steiner sa kanyang mga nakita. "Inisip ko na nawala na ang bahay," sinabi niya, ngunit sa huli, ang kanyang tahanan ay nakaligtas sa pinakamating. Wait lang. I think may napakalaking advantage din kasi to kasi parang nasa baybayin na siya, di ba? Or nasa harap na siya ng dagat. Siguro kung nasa gitna talaga to, may bahay din dito sa gitna. Baka nasunog din siya, no? Or I don't know, baka may some kind unique sa bahay niya kung bakit nakaligtas yung bahay niya, di ba? Maybe. Ding bahagi ng sakuna. Ang mansyon ni Steiner na hindi tinirhan ng kanyang pamilya noong oras ng sunog ay nakaligtas dahil sa matibay na pagkakabuo nito. Ang bahay ay itinayo gamit ang mga materyales na kayang tumindig sa mga lindol at ang mga katangiang iyon ang nakatulong upang mapanatili itong buo sa gitna ng wildfire. Ang bahay ay gawa sa mga materyales tulad ng stuko at bato at may bubong na hindi tinatabla ng apoy. Bukod pa rito, ang pundasyon ng mansyon ay suportado ng mga haligi na umaabot ng malalim sa bedrock, kaya't matibay ito kahit sa mga matinding kalagayan. Aminado si Steiner na hindi niya inisip na ang wildfire ay magiging banta sa kanyang tahanan, lalo na't nasa tabi ito ng Pacific Coast Highway. "Inisip ko na kung magkakaroon kami ng lindol, ito na ang huling bagay na mawawala," paliwanag niya. Sa oras na nakaligtas ang confident din pala siya. Akala ko ito yung yung bahay ng isang lalaki din na napakasimple lang ng bahay niya pero nakaligtas pa rin So
baka next time makita natin yung video yon, panonoorin din natin. Hindi ganun ang nangyari sa mga kalapit na lugar. Ang mga wildfire na dumaan sa Los Angeles ay nagdulot ng malawakang pagkasira, sunog ng mga bahay at negosyo, at ang buong mga komunidad ay naging abo. Ang mga apoy ay nagdulot ng labis na pinsala sa maraming pamilya, at marami sa kanila ang nawalan ng lahat ng kanilang mga properties. Pati na rin ang mga sikat na tao tulad ni Paris Hilton at Mandy Moore ay nakaranas ng pagkasira ng kanilang Grabe, tahanan. no? Gayunpaman, ipinahayag ni Steiner ang simpatya sa mga nagdusa ng mas malalang pagkalugi. Bagaman natutuwang malaman na nakaligtas ang kanyang bahay, inamin niyang ang nawala sa kanya ay mga material na bagay lamang. Ang nawala ko ay mga material na bagay. Tama naman yun. Sabihin natin na material, pero syempre, napakalaking ano din yun napakalaking impact din yun sa buhay mo. Pero yun nga, yung pera naman kasi nakikita mo naman siya ulit kaysa sa buhay, 'di ba? Pero yun, tayo mahirap din natin na sabihin sa sarili lang natin na buti nga bahay lang, 'di ba? Kasi yung tao kasi, yung mindset ng tao kapag halimbawa ganyan, safe lahat ng family niya, iba na naman yung na parang grabe, nasunog talaga yung bahay ko. Pero kung halimbawa ganyan, na parang tao naman yung napahamak, parang yung opinion naman nila is, sana yung kahit yung bahay na lang namin yung naano. So parang ganun ba. So kanya-kanyang opinion talaga yan. Nakadepende yan sa, yung nasunugan mismo. Kung ano yung magiging reaction nila, di ba? Kasi syempre, kahit sabihin natin na mga materials yan or mga kagamitan lang yan is, yun nga, pinag-effortan din naman nila yan, pinag-ipunan, pinagtrabahuan, di ba? Ang puso ko ay kasama ng mga nawalan ng kanilang mga tahanan. Sa kabila ng malawakang pagkasira, ipinakita ni Steiner ang tunay na lalim ng kanyang pasasalamat at malasakit sa iba. Ang lawak ng pinsalang dulot ng mga sunog ay matindi. Ang mga apoy ay umabot sa mahigit 24,000 hektarya Grabe. at may 6 na aktibong wildfire na patuloy na nagbabanta sa rehiyon. Ang mga pagkalugi sa ekonomiya ay tinatayang umabot na sa $150 bilyong at ang mga kumpanya ng insurance ay naghahanda para sa pagdagsa ng mga claims. Patuloy ang mga pagsumikap ng mga bumbero upang labanan ang apoy at naglabas ang mga autoridad ng mga red flag warnings dahil sa patuloy na panganib dulot ng malalakas na hangin. Gayunpaman, may pag-asa. Sa mga oras na ang mga apoy ay patuloy pa ring sumisira, ang mga komunidad ay nagtutulungan upang mag-rebuild at magsimula muli. Ang kaligtasan ng mansyon ni David Siyempre Steiner. magtutulungan din naman sila. Tapos siyempre, I think makakatanggap din naman sila ng mga tulong. Especially ngayon, nabalita sila international. So maraming magdo-donate dyan. Pero, kahit papaano na lang din, makabangon sila, di ba? Ay nagsilbing isang simbolo ng katatagan sa gitna ng kalamidad. Bagaman nagdulot ng matinding pinsala ang mga sunog, ang lakas ng mga estruktura na nakaligtas at ang determinasyon ng mga tao na magtulungan ay tutulong sa Los Angeles na makabangon mula sa krisis na ito. Well, pag-usapan naman natin itong nangyayari sa California mga kapupong ha. Sa nakaraang Golden Globe ceremony, ang komedyanteng si Nikki Glaser na naging... So I think yun lang naman muna, I think separate video siya. Pangalawang video siya or video ni As Teacher Popong. So dito na lang muna natin tapusin to. Panoorin natin yung isa next time. So, yun. Ang video ito ay mula kay As Teacher Popong. So supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Tapos syempre, bago nyo iwan yung channel natin, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin. So, kayo ano masasabi nyo doon, men? Grabe, grabe talaga yung pinsala doon sa, sa LA, yung wildfire nila. Grabe. $50 billion yung damage niya. Tapos, yun nga, akala ko kasi ito yung, yung nag-viral sa TikTok na parang yung bahay niya, nakatayo sa, I think meron akong picture dito. Tapos parang parang same lang siya ng bahay ng mga kapitbahay niya. Tapos yung bahay niya yung nakasurvive lang, something like that. Itong kay Sir kasi, $9 million yung worth ng bahay niya. So mga 450 million pesos din yun. So talaga, sobrang napakatibay talaga nun. Diba? Though miracle pa rin kasi nakaligtas pa rin yung bahay niya, diba? Pero syempre, din, binuhusan ng pera yun. Unlike yung nag-viral na isa na parang same lang siya ng mga bahay ng mga nasunugan pero nakasurvive pa rin yung bahay niya. Yun talaga yung napakalaking miracle, di ba? Yung milagro talaga siyang maituturing. Pero grabe yun, men. Ay pagdasal din natin yung mga tao doon, Tapos I think may nabalitaan din ako na parang meron na naman daw sunog. So, Diyos ko, grabe. Kawawa naman yung gano'n na parang imbis
na ano na sila, bigla na namang meron na naman ditong bago. So ipagdasal natin sila na totally talaga, totally mawala na yung sunog dyan, ano. Tapos syempre sana makabangon din sila. Pagdasal din natin sila, ano. Do marami tayong mga nakikita dito na parang yun nga, parang hinahamon or sinusubok sila ng Diyos, something like that, or dahil nga daw parang godless country sila. Hindi naman siguro lahat godless, 'di ba? Or I don't know, hindi ko pa kasi nakita yung may video si Kaalaman nito eh. So I think panonoorin natin yun next time. Yun yung panonoorin natin, 1.2 million views na yun. So sobrang viral talaga ng video na yun, ano. It's just ngayon pa lang natin nasimulan tong about sa wildfire doon sa LA. Grabe yun. Can you imagine that? Pero yung iba naman, yung ibang mga bilyonaryo, bakit kaya nasunog yung bahay nila, no, na sobrang mamahal pa ng bahay na yun over dito kay Sir na $9 million. 'Di ba? Yung sa mga bilyonaryo, bakit kaya mas nasunog pa yung sa kanila? Or siguro meron nga talagang mga bahay na parang anti-fire, something like that. 'Di ba ang sabi naman dito na parang anti-earthquake sila, pero nadala pa rin siya sa fire. Pero yun nga, parang base kasi sa nakita natin, nasa na siya eh. Nasa dagat na yung harapan niya. So siguro kung pinalibutan talaga siya ng bahay tapos nasunog, baka parang pa rin yun. Mahirapang makaligtas yun. Or parang malitsyon siya ba? 'Di ba? Or something like that. O talagang talaga, anti-fire lang talaga yung bahay na yun. Amazing lang din. Next video, abangan nyo. Panonoorin natin yung bahay talaga siya na nakaligtas. Akala ko kasi ito yun eh. So, hindi pala. So, abangan nyo yun. Yun yung panonoorin natin next time. So, I think hanggang dito na lang muna. Thank you so much for watching. As Teacher Popo. Leave a nice like, comment, share, subscribe. Out.